Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni XXX versus People, April 16, 2024. Ayon sa Korte Suprema, ang layong kriminal na magdulot ng pahirap na ipinapalagay sa pagtataksil sa pag-aasawa sa ilalim ng Anti-VAUSI Act. Ang Korte Suprema ay nagpasya na sa pagtukoy kung ang pagtataksil ng mag-asawa ay nagdulot ng psikolohikal na karahasan sa ilalim ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Anti-VAUSI Act. Ang criminal intent ay ipinapalagay sa akto ng pagtataksil sa mag-asawa. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, itinanggi ng Supreme Court en banc ang petition for certiorari na inihain ni XXX, na hinamon ang kanyang conviction para sa paglabag sa Section 5(I) ng Anti-VAUSI Act. Si XXX ay kinasuhan ng psychological violence sa ilalim ng batas para sa sanhi ng kanyang asawang si AAA na mental at emosyonal na pagkabalisa matapos niyang malaman na mayroon itong extramarital affair at isang anak kay YYY. Nangatuwiran si XXX na ang kanyang pagtataksil ay hindi katumbas ng psikolohikal na karahasan dahil hindi niya nilayon na magdulot ng mental at emosyonal na pagkabalisa. Hinatulang guilty ng Regional Trial Court, RTC, si XXX, na nagdesisyon na ang pagkabalisa na dinanas ni AAA ay sanhi ng pagtataksil at kawalan ng katapatan ni XXX. Pinagtibay ng Court of Appeals ang RTC, na nag-udyok kay XXX na ipaglaban ang kanyang paghatol. Sa pagpapatibay sa paghatol ni XXX, napag-alaman ng Korte Suprema na ang lahat ng elemento ng isang paglabag sa ilalim ng Section 5(I) ng Anti-VAUSI Act ay naroroon. Isa, ang biktima ay isang babae o kanyang anak. Dalawa, ang biktima ay asawa ng o may relasyon sa nagkasala. Tatlo, ang nagkasala ay nagdudulot sa biktima ng mental o emosyonal na paghihirap. At apat, ang paghihirap ay dulot ng pampublikong pangungutya o kahihiyan, pasalita at emosyonal na pang-aabuso, pagtanggi ng suportang pinansyal, o mga katulad na gawain. Sa pagtukoy sa presensya ng ikatlong elemento, nalutas ng korte ang tanong kung ang layunin ng kriminal na magdulot ng dalamhati ay dapat patunayan. Idiniin ng korte na ang pangunahing layunin ng Anti-VAUSI Act ay ang proteksyon ng mga kababaihan at kanilang mga anak at mas nababahala sa pagtatanggol sa kanila bilang mga biktima kaysa sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Sa makatuwid, tinitingnan ng batas ang mga epekto ng isang partikular na pagkilos o pagkukulang laban sa isang babae o kanilang anak sa halip na motibo ng nagkasala. Kaya, sa mga kaso ng pagtataksil ng mag-asawa, ang pangangailangan ng partikular na kriminal na layunin na magdulot ng pagdurusa sa isip at emosyonal ay nasiyahan na kapag ang nagkasala ay gumawa ng akto ng pagtataksil. Ito ay dahil ang pagtataksil ng mag-asawa ay likas na mali sa ilalim ng kasalukuyang mga pamantayan sa lipunan, kultura, at relihiyon. Ang ikatlong elemento ay natutugunan kapag ipinakita na ang biktima ay dumanas ng mental o emosyonal na paghihirap dahil sa mga gawang ginawa ng nagkasala. Ang korte, gayunpaman, ay nilinaw na hindi lahat ng relasyon sa labas ng kasal ay mapaparusahan sa ilalim ng Section 5(I) ng Anti-VAUSI Act. Sa hindi tradisyonal na mga setup ng pamilya at modernong pakikipag-ugnayan sa mga asawang sinasadya, ang mga relasyon sa labas ng kasal ay maaaring hindi magdulot ng pagdurusa sa isip o emosyonal at hindi mapaparusahan bilang isang krimen sa ilalim ng batas. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.